Sa sandaling pagtapak ko sa Grand Ballroom, narinig ko ang sinabi niya, si Samantha Velasco, ang perpektong fiancé ng kuya ko, nakahilig sa kanyang mga abay. Habang hawak ang isang kupita ng champagne sa kanyang manikyuradong kamay, ang bulong niya ay sapat na malakas para marinig sa kabilang dulo ng silid. Naku naman, nandito na pala ang amoy probinsya. Nagtawanan ang mga kaibigan niya. Isang kawan ng mga hyena na nakasuot ng mga designer dress. Ni hindi man lang lumingon sa akin si Samantha nang sabihin niya iyon. Ganoon ako kawalang halaga sa kanya. Isang kahihiyan na gumapang mula sa isang maliit na bayan para sirain ang ganda ng perpekto niyang engagement party. Ang hindi alam ni Samantha, ang hindi alam ng lahat sa silid na iyon, ay 3 taon na ang nakalipas ng pirmahan ko ang titulo ng hotel na ito, ang Maharlika Hotel. Bawat chandelier sa itaas ng ulo niya, bawat kubyertos na ginagamit niya sa pagkain, bawat pulgada ng Italian marble sa ilalim ng kanyang mamahaling takong, ay pag-aari ko. At sa pagtatapos ng gabing ito, ang bulong na iyon ang magiging dahilan ng pagkawala ng lahat ng pinangarap niya. Ako si Bea Bonifacio, 31 taong gulang, at lumaki ako sa San Isidro, Batangas, isang bayang napakaliit na ang tanging traffic na nararanasan namin ay kapag nakakawala ang mga baka ni Mang Tasyo at hinaharangan ang kalsada sa loob ng 3 oras. Umalis ako ng bahay noong 18 ako at hindi na talaga lumingon pa. Hindi dahil kinamumuhian ko ang aking pinanggalingan, kundi dahil ginawang malinaw ng pamilya ko na wala ng lugar para sa akin doon. Kita nyo, mayroon akong kuya, si Gino, ang golden child, ang anak na lalaking hindi kailanman nagkakamali. Habang lumalaki kami, lahat ng ginagawa ko ay sinusukat laban sa kanya. At palagi akong kinakapos. Kung nakakuha ako ng A, si Gino ay nakakuha ng A+. Kung napasama ako sa softball team, si Gino ay naging team captain. Ang nanay ko, si Patricia, ay may espesyal na paraan ng pagtingin sa akin na nagpaparamdam sa akin na ako ay isang burador lamang, habang si Gino ang tapos na obra maestra, kaya umalis ako. Nag-impake ako ng isang maleta, sumakay ng bus papuntang Maynila, at nagsimula muli ng walang dala, kundi 2,000 piso at isang matigas na pagtangging mabigo. Akala ng lahat sa probinsya ay naghihirap ako. Ini-imagine nila ako sa isang maliit na boarding house, kumakain ng instant noodles. Natotoo naman sa unang 2 taon, pero ang hindi nila alam, kumuha ako ng trabaho bilang tagalinis sa isang boutique hotel. At ang trabahong iyon ang nagbago ng buhay ko. Natutunan ko ang lahat. Nagmasid ako, nag-aral ako. Mula sa paglilinis ng mga kwarto, napunta ako sa front desk, naging assistant manager. Hanggang sa naging manager, inipon ko ang bawat sentimo, namuhunan ng maingat, gumawa ng matatalinong desisyon, at sumugal kapag tama ang pakiramdam. Pagsapit ng 28, pag-aari ko na ang una kong property. Pagsapit ng 30, mayroon na akong 3. Ngayon sa edad na 31, pinapatakbo ko ang Bonifacio Hospitality, isang kumpanyang nagmamay-ari ng 6 na boutique hotel sa buong Luzon. Ang Maharlika ang aking korona, ang aking ipinagmamalaki, pero ito ang isang bagay tungkol sa pagbuo ng isang bagay mula sa wala. Natututo kang manahimik. Natututo kang minamaliit ka ng mga tao. At minsan, iyon ang pinakamakapangyarihang sandata mo. Kaya hindi ko sinabi sa pamilya ko. Hindi naman sila nagtanong. Para sa kanila, ako pa rin ang naghihirap na nakababatang kapatid na hindi makapantay kay Gino at sa kanyang middle management na trabaho sa isang insurance company. Napakakapal ng kabalintunaan na pwede mo nang ipalaman sa tinapay. Ngayong gabi, nakatanggap ako ng imbitasyon sa engagement party ni Gino. Huling minuto. Siyempre, marahil ideya ng nanay ko, isang imbitasyon dahil sa konsensya para masabi niya sa mga kumare niya na buo ang pamilya. Muntik na akong hindi pumunta.
Pero may humila sa akin dito. Siguro dahil sa kuryosidad. Siguro dahil sa isang maliit at matigas na pag-asa na nagbago na ang mga bagay-bagay. Hindi pala. Nakatayo ako sa pasukan ng sarili kong hotel. Nakasuot ng maong at paborito kong bota. Ang buhok ko'y may bahagyang amoy pa ng probinsya dahil dinaanan ko ang San Isidro papunta rito para lang ipaalala sa sarili ko kung saan ako nanggaling. Ang suot ko ay marahil mas mahal pa sa kabuuan ng suot ni Samantha pero hindi mo iyon mahahalata sa tingin. Iyon ang isang bagay tungkol sa tunay na yaman. Hindi nito kailangang sumigaw. Namataan ko ang nanay ko sa kabilang panig ng silid, nakikipagkwentuhan sa ilan sa kanyang mga kaibigan. Marahil, ipinagmamalaki ang kahangahangang fiancé ni Gino at ang kanilang magandang kinabukasan. Nakatayo si Gino sa tabi ni Samantha, mukhang isang lalaking nanalo sa loto. Wala siyang ideya na hawak niya ay isang talunang tiket. Sa wakas ay napatingin sa akin si Samantha. Ang ngiti niya'y kasing talas ng hiwa ng papel. Hindi niya ako kinilala bilang anuman maliban sa isang abala, isang mantsa sa kanyang perpektong gabi. Ayos lang, hayaan siyang isipin na wala akong kwenta. Hayaan silang lahat na isipin iyon. Matagal ko nang natutunan na ang pinakamagandang paghihiganti ay hindi maingay. Ito ay mapagpasensya. Ito ay tahimik. Ito ay ang panonood sa mga taong humuhukay ng sarili nilang libingan habang masyado silang abala sa pagtingin sa iyo mula sa itaas para mapansin ang pala sa kanilang mga kamay. Kaya ngumiti ako pabalik kay Samantha, naglakad papunta sa bar at umorder ng inumin. Alam ng mga tauhan ko na huwag akong pansinin. Si Wes Reyes, ang aking general manager, ay nagtama ang aming mga mata mula sa kabilang dulo ng silid at binigyan ako ng isang banayad na tango. Lahat ay tumatakbo ng maayos. Lahat ay perpekto sa ngayon dahil sa loob ng halos 3 oras, matututunan ni Samantha Velasco ang isang napakahalagang aral. Huwag kailanman maliitin ang isang probinsyana, lalo na kung pag-aari niya ang lupang kinatatayuan mo. Bago tayo magpatuloy, kung nagugustuhan ninyo ang kwentong ito, pakipindot naman ang like button at mag-iwan ng komento kung taga saan kayo at anong oras diyan. Nababasa ko ang bawat komento at malaking bagay iyon para sa akin. Maraming salamat sa inyong suporta. Ngayon, balik tayo sa kwento. Ang engagement party ay eksakto sa inaasahan mo mula sa isang tulad ni Samantha. Magarbo, sobra-sobra. Idinisenyo para pahangain ang mga taong hanga na sa kanilang mga sarili. May mga ice sculpture na hugis sisne. Isang champagne fountain na tila kalabisan kahit para sa mga pamantayan ng champagne fountain at sapat na mga bulaklak para mainggit ang isang botanical garden. Ang mga tauhan ng hotel ko ay gumawa ng isang kamangha-manghang trabaho na ikinagagalak ko kahit na gusto kong irapan ang bawat desisyon sa disenyo na ginawa ni Samantha. Kinuha ko ang aking inumin at humanap ng isang tahimik na sulok para magmasid. Doon ako natagpuan ng nanay ko. Lumapit si Patricia Burns na parang isang babaeng may naamoy na hindi kaaya-aya at sinusubukang hanapin ang pinagmulan nito. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay huminto sa aking mga bota na may halatang pagkadismaya. Mabuti naman at nakarating ka, sabi niya. Ang tono niya ay nagsasabing kabaligtaran ang ibig niyang sabihin. Pagkatapos ay tinanong niya kung bakit hindi man lang ako nagsusuot ng mas angkop. Binabanggit na ang pamilya ni Samantha ay napaka-Pino. Idiniin niya ang salitang Pino na parang isang salita sa bokabularyo na dapat kong pag-aralan. Sinabi ko sa kanya na galing ako diretso sa trabaho at wala ng oras para magbihis na totoo naman. Hindi ko lang binanggit na ang trabaho ay nangangahulugang pagpapatakbo ng isang multimilyong pisong kumpanya ng hotel. Bumuntong hininga ang nanay ko sa paraang lagi niyang ginagawa sa akin, na para bang ako ay isang palaging pagkabigo na natutunan na lamang niyang tiisin. Sinabi niya sa akin na subukan ko man lang gumawa ng magandang impresyon sa mga Velasco pagkatapos ay nawala pabalik sa karamihan
upang ipagpatuloy ang kanyang mga sosyal na obligasyon. At heto na naman, 20 segundo ng pag-uusap at pakiramdam ko ay 12 taong gulang na naman ako, nabibigong maabot ang isang hindi nakikitang pamantayan na hindi naman sinabi sa akin. Nakita ko si Samantha sa kabilang dulo ng silid, nagbebeso sa isang grupo ng mga bisita. Ang kanyang mga magulang, sina Francisco at Delia Velasco, ay nakatayo sa malapit na parang mga mapagmataas na pabo real. Pinapanood ang kanilang premyadong anak na babae na magtrabaho sa silid. Si Francisco ay isang malaking lalaki na may mapulang mukha at ang uri ng kumpiyansa na nagmumula sa alinman sa tunay na tagumpay o mahusay na pag-arte. Si Delia ay payat, makinis, puno ng mga alahas na kumikinang sa tuwing siya ay gumagalaw. Mukha silang mayaman. Kumikilos silang mayaman, ngunit mayroong isang bagay sa kanila na hindi tama. Parang isang magandang pinta na bahagyang nakatabingi. Hindi ko pa matukoy kung ano iyon, pero malalaman ko rin. Sa wakas ay napansin ako ni Gino at lumapit, ang kuya ko. 3 taon ang tanda, nakatingin pa rin sa akin na parang ako ang kanyang nakakainis na maliit na kapatid na sumusunod sa kanya kahit saan noong mga bata pa kami. "Buti nakarating ka," sabi niya. Kahit na ang tono niya'y nagsasabing hindi niya napansin kung nandoon ako o wala. Tinanong niya kung nakilala ko na si Samantha. "Ang galing niya, no?" sabi niya. Sinabi kong nakita ko siya. Itinago ko ang aking mga opinyon sa sarili ko. Tumango si Gino. Nakatingin na. Sa likuran ko para tingnan kung sino pa ang kailangan niyang batiin. May mga bagay talagang hindi nagbabago. Pagkatapos ay may sinabi siyang nagpabigat sa aking dibdib. Binanggit niya na ibinigay ni Mama kay Samantha ang kuwintas ni Lola bilang regalo sa engagement. "Ang bait ni Mama, di ba?" sabi niya. At tuwang-tuwa si Samantha. Naramdaman kong nawalan ako ng hininga. Ang kuwintas ni Lola. Ang antigong palawit na partikular na ipinangako sa akin ng aming Lola bago siya namatay. Hinawakan niya ang kamay ko at sinabing para sa akin iyon dahil ako ang kanyang mangarapin, ang kanyang mandirigma, ang gagawa ng pangalan para sa sarili. Alam ito ng nanay ko. Nasa silid siya nang sabihin niyon ni Lola at ibinigay pa rin niya kay Samantha. Tumingin ako sa kabilang dulo ng silid at nakita ko ito. Ang kuwintas ng lola ko, ang aking pamana, ang aking alaala, kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng chandelier habang tumatawa si Samantha sa isang bagay na sinabi ng kausap. Biglang lumakas ang tugtog ng DJ. Nag-excuse ako kay Gino at nagtungo sa banyo. Kailangan ng isang sandali upang huminga. Doon ko nadaanan si Francisco Velasco sa pasilyo. Ang kanyang telepono ay nakadikit sa kanyang tainga. Ang kanyang mukha ay mahigpit sa stress. Hindi niya ako nakita. Masyado siyang nakatuon sa kanyang pag-uusap. Narinig kong sinabi niya, "Kailangan nating matuloy ang kasal na to. Malaki ang pera ng mga Bonifacio para matakpan ang sitwasyon natin." Huminto siya, nakikinig sa kung sino man ang nasa kabilang linya. Pagkatapos ay sinabi niya, "Kailangan lang nating malusutan ang seremonya. Pagkatapos niyan, aayos na ang lahat." Ibinaba niya ang telepono at bumalik sa party. Ang ngiti niyang pang-salesman ay bumalik sa kanyang mukha na parang isang maskara. Nanatili akong nakatayo sa pasilyo, panandali ang nakalimutan ang kuwintas ng aking lola, pinalitan ng isang bagay na mas kagyat. Malaki ang pera ng mga Bonifacio. Anong pera? Ang mga magulang ko ay may magandang bahay, oo. Ngunit alam kong may pangalawang sangla ito dahil ako ang lihim na nagbabayad nito sa nakalipas na 4 na taon. Si Gino ay may disenteng trabaho, walang kamangha-mangha, walang yaman ng pamilya. Kaya bakit iniisip ni Francisco Velasco na mayroon? At higit sa lahat, ano ba talaga ang sitwasyon nila na kailangang takpan? Ginugol ko ang sumunod na oras sa pagmamasid sa mga Velasco na parang isang lawin na nagmamasid sa isang daga. Bawat ngiti, bawat pakikipagkamay, bawat perpektong tiyempo ng tawa. Ngayong alam kong may mali, nakikita ko na ang mga bitak sa kanilang pag-arte. Si Francisco ay palaging tinitingnan ang kanyang telepono. Ang kanyang panga ay tumitigas sa tuwing may nababasa siyang mensahe.
Ang mga alahas ni Delia ay kahanga-hanga, ngunit napansin kong palagi niyang hinihipo ito ng may kaba na para bang natatakot siyang baka mawala. At si Samantha, ang maganda, ang perpektong Samantha, ay may gutom sa kanyang mga mata na walang kinalaman sa pag-ibig at lahat ay may kinalaman sa desperasyon. Sinimulan kong pagtagpi-tagpiin ang mga bagay-bagay. Iniisip ng mga Velasco na may pera ang pamilya ko. Pero bakit? Pagkatapos ay naisip ko, sa nakalipas na 4 na taon, nagpapadala ako ng pera sa aking mga magulang nang hindi nagpapakilala sa pamamagitan ng aking kumpanya. Bawat buwan, may darating na bayad para sa mortgage, mga bayarin sa kuryente at tubig, mga gastusing medikal. Hindi ko inilagay ang pangalan ko dito. Ayokong pasalamatan nila ako o tanungin. Gusto ko lang tumulong mula sa malayo. Ngunit hindi alam ng mga magulang ko na ako iyon. At tila, napagdesisyonan ng nanay ko na si Gino siguro iyon. Siyempre, sa isip niya, ang kanyang golden child ang lihim na nag-aalaga sa kanila. Ang pagiging responsable at matagumpay na anak na lagi niyang kilala. Halos marinig ko na siyang nagmamalaki sa kanyang mga kumare tungkol sa kung gaano kabait si Gino, kung paano niya laging inaalagaan ang kanyang pamilya. Ang perang ipinadala ko, ang mga sakripisyong ginawa ko, at si Gino ang nakakuha ng kredito, kaya't nagsaliksik ang mga Velasco. Nakita nila ang isang magandang bahay na walang nakikitang bayarin sa mortgage. Narinig nila si Patricia na nagmamalaki tungkol sa mga investment ng kanyang anak. Nakita nila ang isang pamilya na tila may nakatagong yaman. At tinarget nila si Gino na parang mga pating na nakaamoy ng dugo sa tubig. Ngunit narito ang problema sa kanilang plano. Ang pera ay hindi kay Gino. Walang yaman ang pamilya. Ang hinahabol ng mga Velasco ay isang ilusyon. At kapag nalaman nila ang katotohanan, ang pamilya ko ay maiiwan na walang anuman kundi ang gulo, maliban kung may pipigil dito. Natagpuan ko si Wes Reyes malapit sa service entrance, may hawak na clipboard, pinangangasiwaan ang catering staff. Tumingala siya nang lumapit ako. Ang kanyang propesyonal na maskara ay napalitan ng tunay na init nang makita niyang ako ito. Tahimik siyang nagtanong kung ayos lang ba ang lahat. Tinawag akong Miss Bonifacio bago ko siya tiningnan ng masama. Itinama niya ang kanyang sarili at tinawag na lang akong Bea. Sinabi kong kailangan ko ng pabor. Kailangan ko ng background information sa pamilya Velasco. Anumang mahahanap niya, mga business record, mga artikulo sa balita, anuman. Hindi nagtanong si Wes kung bakit. Iyon ang hinahangaan ko sa kanya. Tumango lang siya at sinabing titingnan niya kung ano ang mahuhukay niya. Nawala siya na hawak na ang kanyang telepono. Bumalik ako sa party na sinusubukang umarte ng normal, na lalong humihirap sa bawat minuto. Doon ako natagpuan ni Samantha. Lumitaw siya sa tabi ko na parang isang multo na nakasuot ng designer dress. Ang kanyang ngiti ay napakatamis na makakapagbigay sa iyo ng cavities. Iminungkahi niyang mag-usap kami, kaming dalawa lang, para magkakilala. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa braso ko na parang matagal na kaming magkaibigan. Hinayaan ko siyang gabayan ako patungo sa isang tahimik na sulok malapit sa mga banyo. Sa sandaling wala nang makakarinig sa amin, ang kanyang ngiti ay naglaho na parang hindi ito umiral. Alam ko ang tungkol sa iyo, sabi niya. Alam kong nagpapadala ka ng pera pauwi buwan-buwan, naglalaro ng mabuting anak mula sa malayo. Pero ito ang nakakalito sa kanya. Sabi niya, bakit ang isang taong halos hindi kayang bayaran ang sarili niyang apartment ay magpapadala ng pera sa pamilyang hindi naman siya gusto? Naramdaman kong tumigas ang aking panga, ngunit pinanatili kong neutral ang aking ekspresyon. Maliban na lang, sabi niya, kung sinusubukan mong bilhin ang kanilang pagmamahal, sinusubukang patunayan na may halaga ka. Nakakaawa. Talaga. Lumapit siya at sinabing, dapat mong malaman na sinabi sa akin lahat ni Gino kung paano ka laging naiinggit sa kanya, kung paano mo hindi matanggap na hindi ikaw ang paborito.
kung paano ka kinukonsinti lang ng pamilya dahil sa awa. Ngumiti siyang muli. Ngunit sa pagkakataong ito ay matalas at malupit. Pakakasalan ko si Gino, magiging bahagi ng pamilyang ito, at sa totoo lang, sa tingin ko mas makakabuti para sa lahat kung lalayo ka na lang. Walang makakamiss sa iyo, sabi niya. Tinawag niya akong pabigat. Pagkatapos ay tinapik ang aking braso na parang nag-aalo ng bata at umalis. Nakatayo ako roon sandali. Pinoproseso ang nangyari. Akala ni Samantha ay wala akong pera. Akala niya ang pera ay galing kay Gino. Wala siyang ideya kung sino talaga ako. Para kang nanonood ng isang taong nagmamalaki kung gaano kaganda ang kanyang nirerentahang sasakyan. Sa taong nagmamay-ari ng buong dealership. Lumitaw si Wes sa aking tabi. Ginulat ako mula sa aking pag-iisip. Inabot niya sa akin ang isang folder. Kailangan mong makita ito, sabi niya. Maputla ang kanyang mukha. Ang kanyang karaniwang kahinahunan ay nayanig. Hindi lang basta may utang ang mga Velasco, sabi niya. Iniimbestigahan sila para sa fraud. Binuksan ko ang folder doon mismo sa pasilyo. Sinusuri ang mga dokumento sa loob, mga financial record, mga kaso sa korte, mga artikulo sa balita. Habang nagbabasa ako, lalo akong nanlalamig. Ang mga Velasco ay hindi kung sino ang inaakala nila. Ang kanilang real estate empire ay isang bahay ng mga baraha na gawa sa kasinungalingan at pera ng ibang tao. 6 na buwan na lang sila bago mabangkarote at maimbestigahan ng gobyerno. Ang kasal na ito ay hindi tungkol sa pag-ibig. Ito ay isang plano para makatakas. Dinala ko ang folder sa aking sasakyan sa parking garage. Kailangan ng privacy para iproseso ang aking binabasa. Ang mga ilaw sa itaas ay kumukurap na parang kasing gulat ko. Ang mga dokumento ay nagpinta ng isang pangit na larawan. Sina Francisco at Delia Velasco ay nagpapatakbo ng isang Ponzi scheme sa loob ng maraming taon. Nangongolekta sila ng pera mula sa mga investor para sa mga real estate development na alinman sa hindi umiiral o labis na pinataas ang halaga. Ang mga naunang investor ay binayaran gamit ang pera mula sa mga huling investor, ang klasikong panloloko. Ngunit ang bahay ng mga baraha ay sa wakas ay bumabagsak. Nagtatanong na ang mga investor. Umiikot na ang mga auditor. Nagbukas na ng kaso ang mga investigador. Kailangan ng mga Velasco ng isang exit strategy. At mabilis. At doon pumasok ang kapatid kong si Gino. Nakikita ko ang kanilang lohika. Kahit na baluktot. Humanap ng isang pamilya na mukhang may pera. Magpakasal dito, gamitin ang koneksyon para ayusin ang kanilang gumuho na reputasyon. O kahit papaano, magkaroon ng lugar na mapagtataguan kapag bumagsak na ang lahat. Malamang na binalak nilang ubusin ang anumang ari-arian ng aking pamilya bago maglaho upang simulan ang panloloko sa ibang lugar. Ang hindi nila napagtanto ay walang-wala ang aking pamilya. Ang bahay ay nakasangla. Ang suweldo ni Gino ay karaniwan. Ang tanging perang dumadaloy sa bahay ng mga Bonifacio ay nagmula sa akin. At maaari kong itigil iyon sa isang tawag lamang. Malapit nang matuklasan ng mga Velasco na mali ang pamilyang kanilang pinuntirya. At kapag ginawa nila iyon, iiwan nila si Gino nang mas mabilis pa sa isang lumulubog na barko, iiwan ang aking kapatid na wasak ang puso at ang aking mga magulang na napahiya. Isang bahagi ko ang gustong hayaan itong mangyari. Hayaan silang lahat na magdusa sa mga kahihinatnan ng kanilang mga pagpili. Ang aking ina na ipinamigay ang aking pamana nang walang pag-aalinlangan. Ang aking kapatid na hindi kailanman nanindigan para sa akin. Hayaan nilang maramdaman kung ano ang pakiramdam na itapon, baliwalain, isantabi, ngunit hindi ko kaya. Kahit gaano nila ako nasaktan, pamilya ko pa rin sila. Si Gino pa rin ang batang nagturo sa akin na magbisikleta, kahit na nakalimutan na niya iyon sa paglipas ng panahon. Ang aking ina pa rin ang babaeng nagpuyat buong gabi noong may bulutong ako, kahit na kalaunan ay nagpasya siyang hindi ako karapat-dapat alalahanin. Ang pamilya ay komplikado.
maaari mong mahalin ang mga tao at magalit sa kanila ng sabay. Maaari mong gustong protektahan sila kahit na hindi nila ito deserve. Kaya gumawa ako ng desisyon. Ilalantad ko ang mga Velasco. Ililigtas ko ang aking pamilya mula sa isang sakuna na hindi man lang nila alam na darating at gagawin ko ito sa aking paraan. Una kong tinawagan ang aking abogado. Sumagot si Rebecca Thornton sa pangalawang ring sa kabila ng pagiging 8:00 ng gabi, kaya naman binabayaran ko siya ng malaki. Binigyan ko siya ng buod ng sitwasyon at tinanong kung gaano kabilis niyang mabe-verify ang impormasyon sa folder. Sinabi niyang magkakaroon siya ng kumpirmasyon sa loob ng 1 oras. Sunod, tinawagan ko si Naomi Delaney, isang forensic accountant na nakatrabaho ko sa isang komplikadong acquisition. 2 taon na ang nakalipas. Si Naomi ay isang henyo sa mga financial record. Ipinadala ko sa kanya ang mga larawan ng mga pangunahing dokumento at hiniling sa kanya na maghukay ng mas malalim. Kung nagugustuhan mo ang kwentong ito sa ngayon, mangyaring maglaan lamang ng 1 segundo para mag-iwan ng like at komento. Malaki talaga ang tulong nito para patuloy akong makalikha ng mga kwentong ito para sa inyo at taos-puso kong pinasasalamatan ang bawat isa sa inyo. Salamat mula sa kaibuturan ng aking puso. Ngayon, balik tayo kay Bea. Tumawag si Naomi pagkatapos ng 40 minuto. Ang kanyang boses ay mahigpit sa pananabik ng isang taong nakahanap ng isang malaking bagay. Sinabi niyang tama ako. Nagpapatakbo sila ng isang Ponzi scheme, textbook stuff. Ngunit narito ang kawili-wiling bahagi. Sinabi niyang hinanap niya ang pangalang Velasco sa ibang mga probinsya at may nakita sa Cebu mula 3 taon na ang nakalipas. Parehong pattern, parehong scheme, iba't ibang pangalan. Sinabi niya na ang totoong pangalan ng nobya ay hindi Samantha. Tinanong niya kung handa na ako para dito. Sinabi kong handa na ako. Sinabi ni Naomi na ang totoong pangalan ng nobya ay Sandra Villanueva. Sinabi niya na ang mga magulang ay hindi man lang niya tunay na magulang. Sila ay mga kasosyo sa isang matagal ng panloloko at ginagawa na nila ito sa loob ng hindi bababa sa 1 dekada. Iba't ibang pagkakakilanlan, iba't ibang target, parehong laro. Nakaupo ako sa aking kotse, ang folder sa aking kandungan at nagsimulang tumawa. Hindi ko mapigilan. Ang mga taong ito ay may mas maraming pagkakakilanlan kaysa sa mga ex-asawa ng isang artista sa Hollywood. Sandra, Samantha, marahil ay nagpaplanong maging Stephanie sa susunod na taon. Nag-vibrate ang aking telepono na may text mula kay Gino. Tinitigan ko ito sandali bago buksan. Gusto niyang malaman kung maaari kaming mag-usap. Sinabi niya na may mali sa pakiramdam niya tungkol kay Samantha. Tiningnan ko ang oras. 5 minuto bago mag-9:00. Kung kailan nakatakdang magbigay si Francisco Velasco ng kanyang malaking welcome to the family toast. Huli na, kuya. Dapat pinagkatiwalaan mo na ang pakiramdam na iyon. 1 oras na ang nakalipas. Dapat pinagkatiwalaan mo ako. Maraming taon na ang nakalipas, pero mas mabuti ng huli kaysa hindi. Kahit papaano ay nagsisimula na siyang makakita sa likod ng maskara. Bumaba ako ng kotse at naglakad pabalik sa hotel. Ang hangin ng gabi sa Maynila ay mainit at sa loob. Isang manloloko na nakaputing bestida ay malapit nang magkaroon ng pinakamasamang gabi ng kanyang buhay. Oras na para sirain ang isang engagement party. Pumasok ako pabalik sa Maharlika Hotel na may ibang enerhiya kaysa noong umalis ako. Dati, ako ang hindi nakikitang kapatid, ang probinsyana na minamaliit ng lahat. Ngayon, ako ay isang babaeng may plano. Sinalubong ako ni Wes malapit sa service entrance. Ang kanyang ekspresyon ay isang halo ng pag-aalala at kuryosidad. Sinabi niyang pinapanood niya ang mga Velasco buong gabi at mayroon talagang mali sa kanila. Binanggit niya na si Francisco ay gumawa ng 4 na tawag sa nakalipas na oras. Bawat isa ay nagiiwan sa kanya ng mas balisa kaysa sa nauna. Sinabi ko kay Wes na kailangan ko ang AV system na handa. Sinabi ko na
Sa panahon ng toast ni Francisco sa 9:00, bibigyan natin ang mga bisita ng isang presentasyon na hindi nila malilimutan. Hindi man lang kumurap si Wes. Tinanong niya kung anong uri ng presentasyon ang pinag-uusapan natin. Inabot ko sa kanya ang isang USB drive. Nasa loob nito ang mga scanned na kopya ng pinakanakasasamang dokumento mula sa folder, kasama ang lahat ng ipinadala sa akin ni Naomi. Mga record ng korte mula sa Cebu, mga financial statement na nagpapakita ng panloloko, mga larawan ni Samantha mula 3 taon na ang nakalipas sa ilalim ng kanyang tunay na pangalan, Sandra Villanueva, isang papel na bakas ng mga kasinungalingan na umaabot sa 1 dekada. Sinabi ko sa kanya na kapag nagsimula na si Francisco sa kanyang toast, gusto kong lumabas lahat iyon sa mga screen. Bawat dokumento, bawat larawan, bawat piraso ng ebidensya, kinuha ni Wes ang drive na may bahagyang ngiti. Sinabi niya na alam niyang magiging kawili-wili ang pagtatrabaho para sa akin. Ngunit ito ay ibang klase. Pagkatapos ay nawala siya patungo sa control room. Nag-vibrate ang aking telepono. Si Rebecca, ang aking abogado, kinukumpirma ang lahat ng nahanap ni Naomi. Ang mga Velasco ay talagang nasa ilalim ng investigasyon ng NBI. Higit sa lahat, tumawag siya sa lead investigator. Isang babaeng nagngangalang Agent Carla Reyes na ilang buwan nang sinusubukang hanapin ang mga Velasco. Patuloy silang lumilipat, nagpapalit ng pangalan, nananatiling isang hakbang sa unahan hanggang ngayong gabi. Sinabi ni Rebecca na si Agent Reyes ay papunta na kasama ang kanyang team. Nasa labas na sila ng hotel pagsapit ng 9:15, handang pumasok kapag naging publiko na ang ebidensya. Lahat ay naaayon sa plano. Ang bitag ay nakahanda na. Ngayon kailangan ko na lang maghintay. Humanap ako ng isang pwesto malapit sa likod ng ballroom kung saan makikita ko ang lahat ng hindi napapansin. Si Samantha ay muling umiikot sa silid. Ang peking ngiti na iyon ay nakadikit sa kanyang mukha na parang ipininta doon. Nakatayo si Gino sa tabi niya. Ginagampanan ang papel ng gwapong fiancé. Ganap na walang kamalay-malay na ang kanyang buong hinaharap ay malapit ng gumuho. Ang nanay ko ay malapit sa harapan. Nakikipag-usap kay Delia Velasco na parang matagal na silang magkaibigan. 2 babae na walang pagkakatulad maliban sa kanilang kakayahang iparamdam sa akin na ako ay walang halaga. Maya-maya, malalaman ng isa sa kanila na naloko siya. Ang isa naman ay malalaman na itinaboy niya ang maling anak na babae. Tiningnan ko ang aking relo. 1:52. Nag-vibrate muli ang aking telepono. Sa pagkakataong ito ay isang text mula kay Gino. Tinanong niya kung nasaan ako at sinabing kailangan talaga naming mag-usap. Sinabi niya na may bumabagabag sa kanya tungkol sa mga Velasco, ang paraan ng pagkawala ni Francisco, ang paraan ng pag-iwas ni Samantha sa bawat tanong tungkol sa kanyang nakaraan. Sinabi niyang baka paranoid lang siya. Tinitigan ko ang mensahe sandali. Isang bahagi ko ang gustong sumagot. Sabihin sa kanya na pagkatiwalaan ang kanyang kutob. Babalaan siya sa kung ano ang darating. Ngunit ano ang magagawa noon? Mayroon siyang 34 na taon para pagkatiwalaan ako. Isama ako. Tratuhin ako bilang pamilya. Bukod pa rito, kung babalaan ko siya ngayon, baka babalaan niya si Samantha at hindi ko maaaring ipagsapalaran iyon. Nag-type ako ng isang simpleng tugon. Sinabi kong mag-uusap kami pagkatapos ng toast at maghintay na lang siya. 8066. Inaayos ni Francisco Velasco ang kanyang kurbata malapit sa maliit na entablado kung saan nakaset up ang DJ. Mukha siyang kumpiyansa muli. Ang kanyang maskara ng salesman ay matatag na nakalagay. Wala siyang ideya kung ano ang mangyayari. Naisip ko ang sinabi sa akin ni Samantha kanina, kung paano ako isang pabigat, kung paano walang makakamiss sa akin, kung paano dapat akong lumayo na lang. Ang nakakatawang bagay tungkol sa mga taong minamaliit ka ay hindi kanila nakikitang darating. Masyado silang abala sa pagtingin sa ibaba, kaya hindi nila napapansin ang sandali na ikaw ay tumataas. 80:59. Umakyat si Francisco sa entablado at kinuha ang mikropono.
Hininaan ng DJ ang musika. Ang mga bisita ay humarap sa kanya. May hawak na mga kopita ng champagne, handang mag-toast para sa masayang mag-asawa. Nagtama ang aming mga mata ni Wes sa kabilang dulo ng silid. Binigyan niya ako ng isang halos hindi mahahalata na tango. Ang mga screen sa likod ng entablado ay kumislap, kasalukuyang nagpapakita ng isang slideshow ng mga larawan ni Gino at Samantha. Masayang mag-asawa sa isang restaurant. Masayang mag-asawa sa beach. Masayang mag-asawa na nabubuhay sa kanilang masayang kasinungalingan. Hindi na magtatagal. Tumikhim si Francisco at nagsimulang magsalita. Magandang gabi sa lahat, sabi niya. Pinasalamatan niya silang lahat sa pagdalo upang ipagdiwang ang magandang pagsasamang ito. Sinabi niya na noong unang dinala ng kanyang anak na babae si Gino sa bahay, alam niya kaagad na espesyal ang binatang ito. Halos matawa ako. Ang kanyang anak na babae, ang anak na babae na hindi niya anak na babae. Ang anak na babae na marahil ay kailangan niyang ipaalala sa sarili ang tunay na pangalan tuwing umaga. Nagpatuloy si Francisco sa pagsasalita tungkol sa pamilya, tungkol sa legacy, tungkol sa kung gaano karangal ang mga Velasco na sumali sa pamilya Bonifacio. Nagsalita siya tungkol sa magandang kinabukasan at mga apo at pagbuo ng isang bagay na pangmatagalan. Bawat salita ay isang kasinungalingan at bawat kasinungalingan ay malapit ng malantad. Itinaas ni Francisco ang kanyang kupita. Para sa masayang mag-asawa. Sabi niya, para sa pag-ibig, sa pamilya, sa habang buhay. Kinuha ko ang aking telepono at nagpadala kay Wes ng isang salita. Ngayon, kumislap ang mga screen. Sandali, malamang na inakala ng lahat na ito ay isang technical glitch. Ang masayang mga larawan ni Gino at Samantha ay nawala. Pinalitan ng iba. Isang dokumento, opisyal na anyo, may selyo ng korte at mga legal na terminolohiya. Ang ngiti ni Francisco ay nagyelo sa kanyang muka. Ang dokumento ay isang file ng kaso mula sa Cebu na may petsang 3 taon na ang nakalipas. Isang investigasyon sa Pandaraya at doon nakalista bilang isang person of interest ay isang pangalan na walang sino man sa silid na ito ang nakarinig noon. Sandra Villanueva. Isang bulungan ang kumalat sa karamihan. Pinaningkitan ng mga tao ang mga screen. Sinusubukang unawain ang kanilang nakikita. Nataranta si Francisco sa mikropono. Ang kanyang mukha ay nagbago mula pula patungong maputla. Sa loob ng ilang segundo, Teka, may pagkakamali yata, sabi niya. Technical error lang ito. Lumingon siya sa AV booth at sumigaw na ayusin ito. Ngunit patuloy na nagbabago ang mga screen. Isa pang dokumento ang lumitaw. Mga financial record na nagpapakita ng pera ng investor na inililipat sa mga shell company. Pagkatapos ay isa pa. Mga artikulo sa balita tungkol sa isang real estate scheme sa Cebu na nagdulot sa 12-dosenang pamilya na mawalan ng kanilang ipon. Isang mas batang Sandra Villanueva, ibang kulay ng buhok, parehong malamig na mga mata, nakatayo sa tabi ni Francisco at Delia sa isang charity event sa ilalim ng ganap na magkakaibang pangalan. Si Samantha ay nanigas sa gitna ng dance floor, nanginginig ang kopita ng champagne sa kanyang kamay. Sa unang pagkakataon sa buong gabi, ang kanyang maskara ay tuluyang nahulog. Mukha siyang takot na takot. Tumingin si Gino sa mga screen. Pagkatapos ay kay Samantha. Pagkatapos ay pabalik sa mga screen. Nakikita ko ang pagtakbo ng kanyang isip, mga piraso na nag-uugnay. Ang pagdududa na naramdaman niya buong gabi ay biglang nagkaroon ng nakakatakot na kahulugan. Sinubukang makalusot ni Francisco sa karamihan patungo sa labasan. Ngunit 2 sa aking mga security staff ang humarang sa kanyang daan. Hinawakan ni Delia ang kanyang braso. Nagbubulong ng galit na galit, ngunit wala nang mapupuntahan. Doon ako humakbang pasulong. Naglakad ako sa naghihiwalay na karamihan patungo sa entablado. Ang aking mga bota ay tumutunog sa marmol na sahig. Lahat ng mata sa silid ay napalingon sa akin. Ang probinsyana.
ang walang kwenta, ang pabigat. Narinig ang boses ni Wes sa mga speaker, kalmado at propesyonal. Mga ginang at ginoo, nais kong ipakilala sa inyo ang may-ari ng Maharlika Hotel at CEO ng Bonifacio Hospitality. Malugod nating salubungin si Binibining Bea Bonifacio. Ang katahimikang sumunod ay nakakabingi. Namutla ang mukha ng nanay ko. Ang panga ni Gino ay literal na bumagsak. Maging si Samantha, sa gitna ng kanyang pagkasindak, ay mukhang tunay na nagulat. Kinuha ko ang mikropono mula sa nanlalambot na kamay ni Francisco. Magandang gabi sa inyong lahat, sabi ko. Paumanhin sa abala. Pero naisip ko lang na baka gusto ninyong malaman kung sino talaga ang ipinagdiriwang ninyo ngayong gabi. Itinuro ko ang mga screen sa likod ko. Sina Francisco at Delia Velasco ay hindi kung sino ang inaakala ninyo. Ang kanilang real estate empire ay isang panloloko. Ang kanilang yaman ay ninakaw mula sa mga inosenteng investor. At ang kanilang anak na si Samantha ay talagang nagngangalang Sandra Villanueva. Isang manloloko na ginagawa na ang parehong modus sa loob ng mahigit isang dekada. Sa wakas ay nakapagsalita si Samantha. Sumigaw siya. Sinungaling! Inggit ka lang! Isa kang kaawa-awang walang kwenta. Ginagawa mo lang to dahil hindi mo kayang makitang masaya si Gino. Ngumiti ako sa kanya. Talaga ba? Tanong ko. Inimbento ko rin ba ang investigasyon ng NBI na sumusunod sa inyo sa loob ng 2 taon? O ang mga arrest warrant na inilabas noong nakaraang buwan sa Cebu? At nagtataka ako kung paano ko napeke ang katotohanang si Agent Carla Reyes at ang kanyang team ay kasalukuyang naghihintay sa labas ng hotel na ito, parang hudyat. Bumukas ang mga pinto ng ballroom. 4 na taong nakasuot ng suit ang pumasok. Nakikita ang mga badge. Seryoso ang mga ekspresyon. Gumuho ang mukha ni Samantha. Tumakbo si Francisco. Nakalayo siya ng mga 10 talampakan bago siya hinarang ni Agent Reyes na may kalmado ngunit matatag na kamay sa kanyang balikat. Francisco Velasco, o anuman ang tunay mong pangalan, arestado ka para sa wire fraud, investment fraud at conspiracy. Nagsimulang umiyak si Delilah. Tumutulo ang maskara sa kanyang maingat na inayos na mukha. Patuloy niyang sinasabi na may pagkakamali, na maipapaliwanag nila ang lahat. Si Samantha, si Sandra, o anuman ang pangalan niya, ay lumingon kay Gino sa huling pagkakataon. Ang kanyang boses ay desperado, nagmamakaawa. Gino, hahayaan mo ba talagang gawin ito ng kapatid mo sa atin? Maniwala ka sa akin. Tinitigan siya ni Gino sandali. Nakikita ko ang digmaan sa likod ng kanyang mga mata. Ang babaeng akala niya ay mahal niya laban sa ebidensya na hindi niya maikakaila. Pagkatapos ay ginawa niya ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Lumayo siya sa kanya. Hindi. Hindi kita kilala, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina, basag, ngunit tiyak. Hindi ko kayo kilala. Ang ekspresyon ni Samantha ay nagbago mula sa desperasyon patungo sa galit sa isang iglap. Sumugod siya sa akin, sumisigaw. Sinira mo ang lahat! Dapat wala ka lang kwenta. Isa ka lang amoy probinsya. Nahuli siya ng security bago pa siya makarating sa akin. Lumapit ako ng sapat para siya lang ang makarinig. Ang amoy probinsyang ito, sabi ko, ang nagmamay-ari ng silid na kinatatayuan mo, ang nagpapasweldo sa lahat ng mag-escort sa iyo palabas at matutulog ng mahimbing ngayong gabi dahil alam na alam niya kung sino siya. Inilabas nila siya na patuloy na sumisigaw. Lukot na ang kanyang designer dress. Sira na ang kanyang perpektong buhok. Ang buong maingat na binuo niyang buhay ay gumuho sa bawat hakbang. Lumingon ako pabalik sa mga tulalang bisita. Sayang naman ang pagkain. Bayad na ito, sabi ko. Bukas pa rin ang bar para sa gustong manatili. Kinakabahang tawanan ang kumalat sa silid. Ang DJ, salamat sa kanya, ay nagsimulang magpatugtog ng isang bagay na masigla. Tapos na ang engagement party, pero nagsisimula pa lang ang gabi. Ang sumunod na oras ay parang isang panaginip.
Ang mga Velasco, silang tatlo, ay inilabas na nakaposas habang ang mga natitirang bisita ay nanonood sa tulalang katahimikan. Si Samantha o Sandra o kung sino man siya sa susunod niyang buhay ay sumisigaw pa rin ng mga pagbabanta habang isinasakay siya sa likod ng isang hindi markadong sasakyan. Mga walang lamang salita mula sa isang walang lamang tao, mula sa pagiging future Mrs. Bonifacio, naging future inmate siya sa loob ng 15 minuto. Sa loob ng ballroom, ang mood ay nagbago mula sa pagkabigla patungo sa iba. Kuryosidad, marahil paghanga. Ilang bisita ay nasa kanilang mga telepono na, malamang na ibinabahagi ang nangyari. Kinabukasan, ang kuwentong ito ay magiging usap-usapan sa buong siyudad. Natagpuan ako ni Gino malapit sa bar. Mukha siyang isang lalaking kagigising lang mula sa isang bangungot. Para lang matantong nananaginip pa rin siya. Pulang-pula ang kanyang mga mata, nanginginig ang mga kamay. Paano mo nalaman? Tanong niya. Basag ang boses. Nakinig ako. Sabi ko, nagmasid ako. Nagbigay pansin ako. Lahat ng mga bagay na ginagawa ko sa buong buhay ko habang binabalewala ako ng lahat, tahimik siya sandali. Tapos sinabi niyang, patawad, Bea. Sabi niya, alam niyang hindi iyon sapat. Hindi nito kayang takpan ng mga tao ng pagtrato sa akin na parang isang huling isipan. Pero nagsisisi siya. Pinag-aralan ko ang mukha ng kapatid ko. Naghahanap ng anumang pagkukunwari, ngunit ang nakita ko lang ay tunay na pagsisisi. Ang paghingi ng tawad ay isang simula, sabi ko. Nakatayo kami roon sa katahimikan. Dalawang magkapatid na nagdaan ng mga dekada bilang mga estranghero. Sa wakas, ay malinaw na nakikita ang isa't isa. Pagkatapos ay lumitaw ang nanay ko. Si Patricia Burns ay tila lumiit. Dahan-dahan siyang lumapit, walang katiyakan. Nagsimula siyang magsabi na, hindi ko alam, ngunit pinutol ko siya. Inilabas ko ang aking telepono at ipinakita sa kanya ang screen, mga bank record, mga resibo ng transfer, 4 na taon ng pagbabayad sa kanyang mortgage, mga bayarin sa kuryente, mga gastusin sa ospital, lahat mula sa Bonifacio Hospitality. Lahat mula sa akin. Akala mo, si Gino ang sumusuporta sa inyo, sabi ko. Ipinagmalaki mo sa lahat ang iyong mapagbigay at matagumpay na anak. Pero ako yon, ma. Palaging ako. Tinitigan ng nanay ko ang telepono. Pagkatapos ay sa akin. Pagkatapos ay pabalik sa telepono. Bumukas at sumarado ang kanyang bibig. Ngunit walang salitang lumabas. Hindi ko ginawa iyon para sa pasasalamat, sabi ko. Ginawa ko iyon dahil pamilya ko kayo, kahit na ipinaramdam ninyo sa akin na hindi. Pero naisip ko, dapat mong malaman ang katotohanan. Napuno ng luha ang mga mata ni Patricia. Mga totoong luha, hindi ang mga dramatikong luha na nakita ko na niyang ginamit noon. Bea, bulong niya. Na para bang sinasabi niya ito sa unang pagkakataon. Bago ako makasagot, may kaguluhan malapit sa dance floor. Lumingon ako at nakita ang kuwintas ni Lola, ang aking kuwintas, na nakahandusay sa sahig kung saan ito itinapon ni Samantha sa kanyang pagwawala. Lumapit si Gino at maingat itong pinulot. Tinitigan niya ito sandali, pagkatapos ay lumakad pabalik sa akin. Ito, dapat sa'yo to, sabi niya. Garalgal ang boses. Inilagay niya ang kuwintas sa aking palad. Ang bigat nito ay tama sa pakiramdam. Parang isang bagay na nawala sa loob ng maraming taon ay sa wakas ay bumalik kung saan ito nararapat. Pinanood ng nanay ko ang eksena na may luhang dumadaloy sa kanyang mukha. Nagkamali ako. Sa lahat, sabi niya. Hindi ako sumalungat, pero hindi ko na rin dinagdagan. May oras pa para sa mahihirap na pag-uusap. Sa ngayon, pagod na ako. 3 linggo ang lumipas. Nakaupo ako sa aking opisina sa Maharlika Hotel, nakatingin sa skyline ng lungsod. Sumisikat ang araw sa mga bintana. At sa unang pagkakataon,
Sa loob ng maraming taon, naramdaman ko ang kapayapaan. Tapos na ang mga Velasco. May sapat na ebidensya ang mga piskal para kasuhan sila. Si Sandra Villanueva, ang babaeng tumawag sa aking amoy probinsya, ay nakakulong. Naghihintay ng paglilitis. Naging balita ang kwento sa loob ng 1 linggo. Isang headline pa nga ang tumawag sa akin na ang amoy probinsyang nagmamay-ari ng silid, pinaframe ko iyon. Nakasabit ito ngayon sa aking opisina, kung saan makikita ko ito tuwing umaga. Dumalaw si Gino sa hotel kahapon. Ito, ang unang pagkakataon na nakita niya ang aking opisina, ang aking mga tauhan, ang buhay na binuo ko ng walang tulong ni Numan. Sinabi niyang mali siya sa lahat ng bagay. Sinabi kong pareho kaming may maraming taon na dapat bawiin. Nag-lunch kami. Isang totoong tanghalian, hindi isang obligasyon ng pamilya. Nag-usap kami. Hindi perpekto, pero tapat. Nagsimula sa therapy ang nanay ko noong nakaraang linggo. Tumawag siya para sabihin sa akin. Sinabi niyang gusto niyang maintindihan. Sinabi kong pinahahalagahan ko iyon. Kaninang umaga, nag-host ako ng isang business breakfast sa restaurant ng hotel. Mga investor, mga partner, mga taong gustong pag-usapan ang mga oportunidad. Isang dalaga ang pumasok na mukhang kinakabahan. Simple ang kanyang damit, nakapusod ang buhok, malaki ang mga mata habang tinitingnan ang marangyang paligid. Isa sa aking mga investor, isang lalaking nagngangalang Gerald, ay gumawa ng isang komento na sapat na malakas para marinig ng lahat. Sino ang nagpapasok dyan? Pribadong event ito. Tumayo ako. Lumapit ako sa dalaga at inilahad ang aking kamay. Nicole, buti nakarating ka. Sabi ko ng may init, mga Ginoo at ginang. Nais kong ipakilala sa inyo si Nicole Pascual, ang tatanggap ng Bonifacio Hospitality Scholarship ngayong taon. Lumaki siya sa isang maliit na bayan sa Bicol. Nagtrabaho ng 2 trabaho para makapagtapos ng community college at magsisimula na sa hotel management program ng Cornell sa Taglagas. Natahimik ang silid. Biglang naging napaka-interesante ng kape ni Gerald. Inakay ko si Nicole sa isang upuan sa aking mesa. Bumulong siya ng pasasalamat. Huwag ka munang magpasalamat sa akin, sabi ko. Nagsisimula pa lang ang tunay na trabaho. Pero kung sakaling maramdaman mong hindi ka kabilang sa isang lugar, tandaan mo na, ang mga taong nagtayo ng pinakamagagandang bagay ay karaniwang nagsimula sa wala, kundi katigasan ng ulo at mga pangarap. Ngumiti siya roon. Pagkatapos ng almusal, nakatayo ako sa lobby ng aking hotel. Mga negosyante, turista, pamilya, lahat sila ay naglalakad sa mga sahig na pag-aari ko, natutulog sa mga kama na binayaran ko. Ayos lang. Hindi ko kailangan na malaman nila. Laging susubukan ng mga tao na iparamdam sa iyo na maliit ka dahil sa iyong pinanggalingan. Hayaan mo sila. Habang abala sila sa pagtingin sa iyo mula sa itaas, hindi ka nila makikitang tumataas. Natutunan ko ang aral na iyon matagal na sa isang maliit na bayan kung saan hindi ako sapat na magaling, hindi sapat na maganda, hindi sapat sa kahit ano. At ngayon narito ako, nakatayo sa aking hotel, napapalibutan ng lahat ng aking binuo, ang amoy probinsya. Ang amoy niya pala ay amoy ng tagumpay at naaamoy niya ito mula pa sa malayo.